May kasabihan, mas mabuti ng manakawan kesa masunugan. Pero paano kung ang apoy sa iyong lugar ay parang magnanakaw na paulit-ulit kang binabalikan? Apat na araw nang pabalik-balik sa kanilang nasunog na bahay si Tatay Jeffrey. Nagsasalba ng kung ano pang mapakikinabangan. Mga bakal at kahoy na hindi tuluyang nawasak, mga lumang medalya na nahukay mula sa burak. Sa Sitio 6, Katmon, Malabon siya isinilang at hindi ito ang unang sunog na kanyang naranasan. Mahirap po talaga kung tutusin. Yung pinagpaguran mong ito yung bahay na inuunti-unti mo, napagandahin, nawala po bigla. Naging abo. Ba't po kayo nagtayo pa rin ng bahay dito? Wala pa po kaming malilipatan. Ayon sa datos ng Bureau of Fire Protection, simula taong 2000, 13 sunog na ang naganap sa Sitio 6. Hindi pa kasama rito ang mga maliliit na sunog na hindi na naireport sa otoridad. So nung na-assign po kayo dito, ilang sunog na po ang natatandaan po ninyo na nangyari dyan sa Sitio 6? Year 2000, may sunog ako na-experience dyan. 2005, 17, 18, at saka ito po, recently may 3 kami sunog noong 2025. 2025. So itong taon na to, 3 beses na silang nasusunugan. October 22, 2025, sumiklab ang ika-13 sunog sa Sitio 6, ang pinakamalaki at pinakamapaminsala sa lahat ng kanilang naranasan. Mahigit 1,000 bahay ang natupok ng apoy. Gaano man kalaki ang sunog, wala ni isang namatay o nasugatan sa Sitio 6. Katunayan, kung titingnan ang video na ito na kuha noong gabi ng sakuna, kalmado lang naglalakad ang ilan. Tila ba handa ang mga tao at alam na nila kung paano kumilos sa gitna ng sunog. At dahil ilang beses na silang nasunugan, kabisado na rin nila ang sistema ng ayuda sa evacuation center. Dito ko nakilala ang pamilya ni Tatay Jeffrey. Mother po ako. Ito po isang pamilya po ito. Opo. Ilan po kayo dito? 3 pamilya po. 7, may 5. Ilan po kayo lahat na tao dito? 16, ma'am. 16 kayo Opo. dito? O, paano kayo nagkakasya dito ay? Pinipilit, ma'am. Alin po ang naisan pa nyo? Yung nandun po sa area namin, ma'am, mga konting damit, Ito mga po planggana. ito. Ano po ito? Mga donation po. Donation. So, hindi nyo po ito talaga, Hindi po. gamit. Sa bahaging ito ng evacuation center, isang tambak ng mga lumang damit ang makikita. Donasyon mula sa iba't ibang organisasyon. Pero matapos itong pagpilian ng mga residenteng apektado ng sunog, Kuya, anong gagawin dun sa mga damit? Pinakakot na lahat, pinapatapon na. Ito yung Acacia Elementary School dito sa Malabon. Ito yung pinakamalaking evacuation center para doon sa mga nasunugan sa Sitio 6 sa Katmon. So makikita ninyo itong building na ito, lahat ng kwarto dyan hanggang sa 2nd floor, punong-puno yan ng evacuees. But more than that, itong isa pa nilang building, 1, 2, 3, 4, 4 na palapag yan. Imagine niyo lahat yan punong-puno ng mga pamilya. If I'm not mistaken, nasa mga 950 individuals ang kasalukuyang nandito ngayon. tulad ni Tatay Jeffrey,
sanay na rin sa sunog ang asawa niyang si Vervic at ang kanilang 5 anak. So alam nyo na yun na Opo. posibleng magkasunog? Opo, kasi takaw sunog pang lugar namin, ma'am. Last month lang po, doon bubanda sa may bungad. May sunog din. Nagkaroon po ng sunog. Naapula naman po agad kaya hindi kumalat. Pero nitong nakaraang October 23, hindi po talaga naagapan. Dahil sanay na rin silang masunugan, alam na rin nila kung ano ang mga bagay na dapat isalba. Ito po yung mga dokumentong may salba. Upo po kayo. Ito po, ma'am. Kasi po ito importante. Yan po, mga papeles ko po yan, ma'am. Mga ano. Ito. So lahat po ng importante yung dokumento nakalagay talaga sa isang lalagyanan Opo. lang? Tapos ito po mga certificate po ng aking mga anak, mga pictures, mga card. Kasi po anytime na magkaroon ng aberya, mabilis lang po siyang makukuha at nailalagay sa backpack. Yun po yung turo ko sa mga anak ko. Ito pala pinaka-importante, ano? Opo, Basta ma'am. bahala na yung mga gamit. Basta Opo, ito ma'am, na. kasi ang gamit mabibili mo naman eh. Eh yan po, hindi ko po yan mabibili. Oo. Kasi achievement po yan ng mga anak ko eh. Oras ng agahan nang dumating kami sa evacuation center. May lugaw na ipinamamahagi mula sa ibang kapitbahay sa sitio sa Is. Mga taga-at mo, tinatawagan po kayo para bumaba para sa inyong almusal natin ng ating punong lungsod. Ilang minuto lang ang lumipas, may sopas naman na dumating mula sa isang politiko. Bukod sa pagkain, isa sa mga pangunahing kailangan din ng mga evacuees ay tubig. So, may naka-standby, may balita kami, may lumabas na tanker. So, eto, to. Magigib tayong tubig. Alas 11 na nang matapos kami sa pag-iigib. Oras ng tanghalian, may ayuda na naman. Apat po. Kung tubig, pagkain at damit lang ang pag-uusapan, wala silang problema. Pero kung nais natin ng pangmatagalang solusyon, higit sa ayuda ang tunay nilang kailangan. Mag-iisang linggo na yung sunog dito sa sitio sa Isakatmon. Pero hanggang ngayon parang naaamoy mo pa yung amoy ng ng sunog. Parang amoy uling pa siya. Oh my God. Wala talaga, naubos pala talaga. So yung nakikita ninyo na mga nakatayo na mga poste-poste na ganyan, bagong tayo na lang yan. Imagine ninyo nung araw ng sunog, talagang flattened lahat ito. Wala talaga halos na iwan. Kung alam mong ang lugar na ito ay laging binibisita ng sunog, magtatayo ka pa ba ng bahay rito? Sa kaso ng mga taga-sityo sa Is, oo. Katunayan, isang araw lang pagkatapos ng sunog, marami na sa kanila ang nagsisimula muling bumuo ng matitirahan. Bumalik po kami din, naglagay kami ng poste para, siyempre, di namin po lalawak yung magtatayo ng bahay, mawawalan po kami ng pwesto. Pag nagkakasunog, Ganun ang mangyayari. nagkakaagawan din ng pwesto. Opo, hindi po kanilang pwesto, maaagaw at lalaki yung kanila.
Naglagay rin sila ng mga asong tagabantay sa kanilang minarkahang pwesto. JV, saan na sa inyo? Ito na ang bahay nyo? Opo, dito po nakatirik yung bahay namin. Hala, wala talagang naiwan. Wala po. Kasama sina Tatay Jeffrey, isa-isa naming hinakot ang mga yero at bakal na pwede pang pakinabangan. Electric pan. Ibibenta ito sa junk shop para may pambili ng kahoy na ipantatayo ng bagong bahay. Ayan, may pa ako sa gilid. Ganyan. Pero bakit nga ba nila ito ginagawa? Marami pa, marami pa. Kahit alam nilang posibleng masunog lang ulit ito. Kung gugustuhin ko lang po, kung mapera ako, gusto ko na lumipat eh. Kaso po dahil po walang kapos po kami, talagang sadyang bumalik po kami sa area. Dekada 80 pa nang unang mapadpad sa sitio 6 ang pamilya ni na Tatay Jeffrey. Hindi sila ang may-ari ng lupang ito. Squatter kung tawagin sila ng iba. Pero noong taong 2010, nagbuklod-buklod ang mga pamilya sa sitio 6 para bilhin ng lupa mula sa tunay nitong may-ari. Ibebenta niya sa amin yung lupa para magkaroon po kami ng sarili naming lupa tsaka para magkaroon na rin po ng bahay. Natuwa po ako kasi syempre ang inisip ko po noon magkakaroon kami ng sariling lupa na pwede namin tirikan ng sa aming bahay. Para mabili ang lupa mula sa tunay nitong may-ari, umutang sa gobyerno ang mga residente ng sitio 6. Sa ilalim ng programang CMP o Community Mortgage Program, babayaran nila sa gobyerno ang kanilang utang sa loob ng 25 taon. Magkano binabayad ninyo? Sabihin na naman po natin ng 650. Monthly po yun. So ilang years na kayo nagbabayad ng amortization? 10 years pa lang po or 14 years. Kasi ganun lang po yung edad ng anak ko eh. Ito ang dahilan kung bakit kahit ilang ulit silang dinadalaw ng sunog, hindi umaalis sa lugar na ito ang mga tao. Umaasa kasi sila na balang araw, tuluyan na nilang mababayaran ng lupang kinatitirikan at makapagtatayo na sila ng permanenteng tahanan. Makalipas ang isang oras, marami-rami ng yero ang aming nabuhat. Gamit ang isang lumang pedicab, ibinyahe ang mga yero sa pinakamalapit na junk shop. Machine operator sa isang kumpanya si Tatay Jeffrey. Hindi sapat ang kanyang sweldo para makabili ng mga materyales pantayo ng bagong bahay. Nagbebenta sila ng yero pandagdag sa pondo. Magkano bili ninyo sa kada kilo? Press lang yun. Umabot ng 128 kilos ang nakuha naming yero. Pero ng oras na ng bayaran, habang binibilang ni Tatay Jeffrey ang 385 pesos na kinita, napansin ko ang isang babae na nagbebenta ng isang plastik ng kable. Saan nyo ito nakukuha, te? Mga wire na nasunog? Magkano benta dito? Magkano po 520? 520? Ito? Ang isang kilo? Bakit ang mahal nito? Mas mahal po yung kulak. Saan nyo kinukuha to? Kasi mga hanap na kami nasunugan. Nasunugan din kayo, te? Hindi po, doon po kami banda. Doon lang din po kami malapit.
So kumuha na lang kayo doon sa nasunugan? Opo, kasi kakaharbisan po doon ng wire. Napatingin na lang ako kay Tatay Jeffrey at sa 300 pisong kinita mula sa yero. So ganun ang gawain ng ibang tao? Opo, Kapag may ma'am. Pag may nasunugan, nasunugan, nagkakanakawan po ng kung ano po yung mapapakinabangan. kahit hindi sila nasunugan, Opo, ma'am. hinihila ka agad nila. Ang una nilang hinihila, yung Mga papakinabangan. yung kawad Kawad ng ng kuryente. kuryente. Bakit yun? Kasi mama, mas mahal po yung may benta dito. So naunahan pa kayo ng mga hindi nasunugan? Opo. Wala na po kami nakuhong mga kuryente namin, mga wiring po namin. Kaya yero na lang sa inyo. Di tulad ni Tatay Jeffrey na isang machine operator, walang trabaho si Omar, di niya tunay na pangalan. Pero nang puntahan ko ang kanyang pwesto sa sitio 6. Saan ang bahay niyo? Ito. Yan po yung mga kain na binigay po sa akin ng mga kaibigan Oo. ko. Binigay lang po sa akin kanina. Buti Para po nakapagpatayo ka na, no? Opo. Kaso po wala pa po ang pambili ng mga yero. Hindi. Oo. Wala pa po. Kaya hindi pa po talaga. Kulang pa. Kulang pa po talaga ako. Oo. Pero at least meron na. May poste na, may kahoy na. Kaso ang ano ng problema po sa akin, ma'am, yung yero, pambubong, tapos yung pambili. Yero pambubong. Kaya kailangan mong magbenta ng kailangan. tanso. Saan yung tinago mong tanso? Ano doon po, ma'am, sa may tinutulugan namin dito. Sige. Dito. Dalawang palapag ang balak niyang itayong bahay at para magawa ito, nanguha siya ng mga kable ng kuryente at telepono. Bakit po? Alin po ba napapakinabangan dito? Ito po ma'am sa loob. Kasi po tanso yan, ma'am. Wire po yan. Wire. Kaya Yun po, sa loob. Opo, ma'am. Okay. Tapos anong gagawin nyo ngayon? Susulugin ko po siya, ma'am. Para Yung alin? ito pong wire na to. Susunugin nyo? Opo. Tuwing nagkakasunog, gawain na raw ng ibang taga rito ang kumuha ng kable ng kuryente at telepono. Mahal daw kasi ang bili sa tanso na makikita sa loob ng mga kableng ito. Pag nasusunugan kayo, ganyan talaga ang ginagawa ninyo. Ilang taon na po rin kami nasusunugan dito. Tapos yung mga taga rito, talagang ganyan ang ginagawa. Opo, ma'am. Halos po lahat kami dito. Ito ang dahilan kung bakit si Omar, 2 palapag na ang naitatayo. Samantalang ang mga tulad ni Tatay Jeffrey na mano-manong nagsasalba, ni papag wala. Ayon sa batas, bawal kumuha ng kable na pagmamay-ari ng mga kumpanya ng kuryente at telepono. Kahit pa nasira o nasunog na ang mga kabling ito, pagnanakaw pa rin daw ito. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang paggamit ng mga substandard na kable ng kuryente ang isa rin sa mga dahilan kung bakit palaging nagkakasunog sa isang lugar. Bakit po ba fire-prone itong sitio 6? Fire prone sila kasi yung kalsada nila patwalk na lang. Tapos yung bahay nila is dikit-dikit. Yung mga wires, hindi naman lahat sa kanila merong legal na connection, metro. Sa 1,000 na nasunog dyan ngayon, hindi lahat yan mayroong legal na metro. Yung iba dyan, gumagamit ng submeter. Oo. Nagsasubmeter sila sa may legal na wire. Tapos yung mga wires nila, hindi dumaan po sa electrical inspection. Matapos makuha ang tanso, diretsong junk shop si Omar. Magkano pong bilhin niyo dyan? 500? Abot 1 kilo? Wala, 6 na guwit. Magkano po yun lahat? Ate, 250, tsaka isang guwit, 50, 300. Pareho ba siya nito? Ito? O iba? Ha? Copper 3 tawag. Copper 3. Wala hindi naman kuha ko dyan. Eh yung kanya? Ito, Copper C. Copper C. Mas mahal yan. Dahil sa iligal na pagbibenta ng tanso, malamang matatapos na ni Omar ang kanyang bahay.
Samantalang si Tatay Jeffrey, halos wala pang nasisimulan. Kulang pa ang pondo para makabuo ng papag man lang. Ang problema, ayon sa pamunuan ng eskwelahan at DSWD, sa loob ng 3 araw, kailangang umalis na sa evacuation center ang mga taga-sityo 6. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadaling magbenta ng yero si Tatay Jeffrey. Kung hindi siya makapagtatayo ng bahay sa loob ng 3 araw, wala silang matutulugan. October 30, 2025, 1 linggo matapos ang sunog, pinaalis na sa evacuation center ang mga taga-sityo 6. Napilitang mag-alsabalutan sina Tatay Jeffrey. Bit-bit ang lahat ng kanilang gamit, napilitan silang bumalik sa nasunog na sityo 6. Pero pagdating sa kanilang pwesto, isang linggo matapos ang sunog, pinaalis sa evacuation center ang mga apektado ng sunog sa Katmon, Malabon. Napilitang bumalik sa sityo 6 sina Vervic at Tatay Jeffrey. Pero dahil kapos sa pondo, ito lang ang kanilang nakayanan. Papag at trapal. Walang pinto, walang dingding, dito sila magpapalipas ng dilim. Sa kanilang paligid, marami ng bahay ang nakatayo. Sumikip na ulit ang mga eskinita at ang mga barong-barong tila nadagdagan pa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon sa tunay na pinagmulan ng sunog. Kung ito ba'y sinadya o dulot ng kapabayaan. May mga residente po na nagsasabi na naubusan daw po ng tubig? Ay, hindi po kami nauubusan ng tubig. Siguro may hinto ng mga 1 to 2 minutes para mag-replenish yung fire tank. Nagkakarga kasi po yun, nagsusupply po yun eh. Sinusupplyan po siya, kailangan makargahan kahit mga 1/4, tapos makakapagbuga uli ng tubig. Ano pa man ang dahilan, hindi maikakaila na mas mahirap maapula ang apoy kapag dikit-dikit ang mga bahay at masisikip ang mga eskinita. Anong nagkakasunog ng mga previous years dyan, na experience ko, hindi naman ganyan. Nakapasok yung fire truck pa namin eh. Nagulat nga ako nung nasunog ngayon, hindi nakasya yung fire truck. Ito yung kalye na kung tawagin nila dump site. Dump site ang tawag nila kasi dati raw itong tambakan ng basura. Ang sabi sa atin ng Bureau of Fire Protection, noon daw itong kalsadang ito malawak na malawak daw. Kasing lawak ng isang truck, kaya nakakapasok yung mga dump truck, pati yung mga malalaking truck ng bombero. Pero kung makikita ninyo ngayon, sa magkabilang bahagi, may talipapa dito, tapos dito meron ng mga barong-barong, medyo masikip na, hindi nakakasya dito yung mga malalaking truck ng bombero, kaya nahihirapan silang patayin yung apoy doon sa loob ng sityo 6. Ang problema sa sunog ay hindi lang problema ng sityo 6 Katmon, Malabon. Dahil ang katotohanan, maliit na bahagi lang ito ng malawak na kumpol ng barong-barong. Kaya kapag nasunog ang isa, posible itong kumalat sa mas marami pa. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malabon, may solusyon na raw sila sa problema ng pabahay. Nagpapatayo na raw sila ng mga building at residential complex kung saan maaaring ilipat ang mga mahihirap. Pero nang tanungin ko si Tatay Jeffrey, wala po sa amin nakakarating na ganyan. Alam ko po kasi private yung pinapatayo na yun.
Wala naman po sinasabi sa amin ganyan. Kung meron, tatanggapin nyo? Opo. Tatanggapin po namin. Tatlong linggo makalipas ang ika-13 sunog, nagbalik ako sa Katmon, Malabon. Balik paaralan na ang mga bata. Ang evacuation center naging classroom ng muli. Ang sitio 6 balik sa dating gawi. Kanya-kanyang kabit ng kuryente, kanya-kanyang imbak ng plastik at kung ano-ano pa. Kanya-kanyang tayo ng mga bahay na gawa sa kahoy at tolda, masikip na ulit ang mga eskinita. Pero sa bawat bahay na makita namin, may isang bagay akong napansin. Nakahanda na ang mga drum at balde ng tubig, naghihintay sa muling pagdalaw ng apoy sa kanilang lugar. Bakit po importante sa inyo na magkaroon ng sariling lupa at sariling bahay? Yung kasi sariling bahay, hindi ka papaalisin. Hindi ka yung kung saan ka ililipat. Parang mahirap po talaga kung pangaramdam ko eh. Yung sarili ko, nanliliit po ako. Dahil? Eh, nasa squatter lang po ako nakatira. Yung wala po kong may pagmalaki. Higit sa sunod-sunod na sunog, malalim ang problema ng Sitio 6, Katmon, Malabon. Pero kung nais talaga itong solusyonan ng pamahalaan, hindi sapat ang ayuda lamang. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.